oras na para pakinggan ang isang kwento na hudyat ng kababalaghan. Alas 12 na. Marami ang nagsasabi na kapag gusto mo raw mahanap ang sarili mo, umakyat ka ng bundok. Hindi ko naman inasahan na bukod sa sarili ko, ay may iba pa pala akong mahahanap sa pag-akyat ko. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Marcos, isa akong assistant manager sa isang company sa Makati. Bukod sa pagiging assistant manager ay isa rin akong amateur hiker. Madalas akong sumasama sa mga hike bilang isang joiner. Marami akong nakilala sa mga pag-akyat-akyat ko. Ewan ko ba? Iba kasi talaga ang pakiramdam sa tuwing nagha-hike ako. Damang-dama ko ang pagiging malapit sa kalikasan. Nagbago lang naman ang lahat nung nasama ako sa isa na talagang bumago sa pananaw ko sa pag-akyat sa mga bundok. Kalagitnaan ng June nung makita ko ang isang post sa isang Facebook group tungkol sa isang hike sa Quezon. Naghahanap ng joiners ang organizer ng hike. Nung nakita ko nga ang post ay agad kong minessage ang organizer. Madali lang naman ang naging pag-uusap namin. Sinabi niya sa akin ang detalye ng hike at kung magkano ang magagastos ko. Siniguro naman ng organizer na wala pa akong babayaran at kailangan ko lang magpalista. Noong araw nga ng hike, doon ko nakilala ang mga taong kasama ko sa pag-akyat sa Quezon. Bukod sa organizer ay may kasama pa kaming 6 na tao. Kinausap ako ng organizer at sinabihan ako nito na pagdating namin sa Quezon ay saka pa lang siya maniningil. Pagdating namin sa starting point ng hike ay agad naningil ang organizer para mabayaran daw ang local guide. Hindi naman bago sa katulad kong hiker ang pagkuha ng guide, lalo na kung unang beses palang aakyatin ng isang bundok. Pagkatapos kaming bigyan ng mga paalala ng guide, ay agad na naming sinimulan ang pag-akyat. Aamin ako, medyo nahirapan ako sa hike na ito. Bukod sa matarik ang trail, ay may nagbabadya na malakas na ulan nung akyat namin. At bilang mag-isa lang ako, dahil karamihan sa mga kasama ko ay mga couple, mas madalas kong nakakausap ang guide namin. Unang kita ko pa lang sa guide namin ay alam ko ng bihasa na ito sa pag-akyat-akyat sa mga bundok. Lagi niya kaming sinasabihan na, "Dito kayo dumaan. Huwag niyong tatapakan yan. Delikado. Bilisan natin ang lakad." Habang paakyat sa bundok ay napansin ko na madalas nang palingon-lingon ng guide namin sa paligid. Normal naman na i-survey mo ang lugar kung nasaan ka, lalo na pag nasa hike. Pero sa tuwing nakikita ko ang guide namin na lumilingon, ay mayroong sense of alertness ang mga mata niya. Yung tipo ng tingin na parang merong binabantayan. "Ano pong tinitingnan nyo?" tanong ko sa guide. "Wala, iho. Gusto ko lang makasigurado. Mahirap na." Hindi ko naintindihan ang sinabi ng guide nung una. Kung bakit kailangan niya na makasigurado. Saka, makasigurado saan? Hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi ng guide nung una. Nagpatuloy lang kami sa pag-akyat. At makalipas ang 6 na oras, ay narating din namin ang campsite. Bilang ramdam na namin ng anumang oras ay bubuhos na ang ulan, agad kong tinayo ang aking tent. Pagkatapos kong ilagay lahat ng gamit sa tent, nagtipon-tipon ang mga joiners ng hike para makakain na ng dinner. At dito na nga mag-uumpisa ang mga hindi ko maipaliwanag na pangyayari sa hike namin. Nagumpisa ang lahat nang biglang magreklamo ng sakit ng tiyan ng isa sa mga kasama namin.
Tinanong naman ng organizer kung may nakain daw ba itong hindi maganda, pero wala daw maalala ang kasama namin. Bigla na lang daw talagang sumakit ang tiyan nito. "Pagpahingahin nyo na ang kasama nyo. Pagpahingahin nyo na sa tent," sabi ng guide namin. Pagkagat ng dilim habang patuloy ang ulan, nagdesisyon akong humiga na rin sa aking tent para makapagpahinga. Habang nasa loob ay dinig na dinig ko ang daing ng kasama namin na dinapuan ng sakit ng tiyan. Dala na rin siguro ng pagod ay nakatulog agad ako. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal nakatulog. Ang tanging natatandaan ko na lang ay ang tinig ng mga batang tila naglalaro sa labas ng aking tent. Patagal ng patagal ay palakas ng palakas ang tunog. Gusto ko nga sanang buksan ng zipper ng aking tent para sumilip sa labas, pero nanaig ang takot sa puso ko. Nagpatuloy ang tunog hanggang sa bigla na lang tumahimik ang paligid. Tumigil na rin ang tulo ng ulan. Tanging tunog ng kaluskos ng dahon ang naririnig ko. Sinubukan kong matulog nang biglang may bumulong sa tabi ng aking tent. "Tara, laro tayo. Tara, laro tayo. Sama ka sa amin. Laro tayo." Tumayo talaga ang balahibo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dinapuan talaga ako ng takot nang biglang may aninong gumalaw sa labas ng aking tent. "Sali ka sa amin. Laro tayo." Pinikit ko ang mga mata ko at dali-daling nagdasal. Umaasang nananaginip lang ako. Nang tumahimik na, pinakiramdaman ko muna ang mga kasama ko. Mukhang hindi lang ako ang ginagambala nung gabing yon. Kinabukasan, tahimik lahat ng mga kasama ko sa climb. Halata sa mga mata nila na hindi rin sila nakatulog ng maayos. Walang gustong magsalita. Walang gustong magkwento. At pagbaba nga namin ng bundok ay tulala pa rin ang mga kasama ko. Hanggang ngayon, iniisip-isip ko pa rin kung ano nga ba ang nagparamdam sa amin sa taas ng bundok. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tinig na tumatawag. "Laro tayo. Laro tayo." 12:00 na.